Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Happy Sunday sa'yo, kaagapay! Welcome po sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa paborito mong AM station sa buong Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radyo. Wow. Radyo TV. Natural yung pa-effects, ha? Live na live yung FX. Oo nga eh. Agapay ng Sambayanan. Magandang araw sa'yo. Ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po si Kael Garcia. Alam mo, natuwa ko nung sinabi mo na paboritong AM station sa buong Mega Manila. Kasi nga, alam mo ba, nitong January to July 2023, according sa Nielsen Philippines, na top 5 ang inyong Wow, top 5! DZAS sa buong Mega Manila out of more than 30 AM stations. Wow! Kaya praise God. Talaga, tayo dyan. sa tulong po ninyo, tayo talaga ay sumasabay din sa talagang kung anong programa ang need ng ating mga audience. Oo. So by the way mga kaagapay, ito nga po ang programang Legit. So ready na kami para sa isang masaya at makabuluhang kwentuhan tungkol sa iba't ibang concerns, hanash, issues ng mga kabataan. So kung ikaw ay Gen Z o millennial na tulad namin, part ka po ng ating program or whatever age group na kabilang po kayo. Oo, nakakatuwa naman yung sinabi mo, Kael, na top 5 tayo. Yes. Sa mga out of ilang stations yun? More than 30 AM stations. Oo, syempre hindi magiging posible yan Yes. kung wala yung suporta Correct. at panalangin sa atin ng ating mga kaagapay na talaga namang mula Lunes hanggang Linggo, Correct. mula umaga, tanghali hanggang gabi. Oo, DZAS ang kanilang pinapakinggan. Maraming salamat po. At kami po ay na-encourage at na-motivate na mas mag-produce pa po ng mga programa na talaga namang magbibigay ng impormasyon, ng inspiration at instruction sa inyo, aming mga kaagapay. And syempre, dito sa Legit, ang talagang inaabot natin yung mga katulad nating kabataan. Oo, syempre diba? naman. Nabanggit mo nga kanina, mga Gen Z, Millennial, at lalong-lalo na yung mga young at heart. Correct. Oo, dahil Part dito, sila. lahat talaga dito ay belong. At dito nga sa ating programa, ang ating goal ay maging maabot natin sa kanila yung mensahe upang sila ay maging legit na responsableng citizen Yun. at mga future leaders ng ating bansa. Kalain mo yun, leader. Lahat tayo ay pwedeng maging leader kahit anuman ang iyong edad. Kaya naman kaagapay, samahan mo kami sa loob ng isang oras. At nakakatawa dyan, Kuya Aro, kasi nga ang goal natin abutin to mga kabataan saan man sulok ng mundo gamit ang iba't ibang platforms. At alam nyo ba kaagapay na ang DZAS nga ay mainly sa radio. So radio, abot po natin ng buong Mega Manila sa ating terrestrial broadcast. Ito po yung sakop niya ay buong NCR, Calabarzon, Central Luzon, and some parts ng Mimaropa. Aba, so ganun talaga kalawak. namang napakalawak, no? Correct ka dyan. Ang tawag yun, terrestrial? Terrestrial. Hindi ko kayang spell yun. Kaya may research natin, assignment natin yan later. At syempre, aside sa radio, ito na nga, mapapanood tayo online. Wow! So, kung ikaw ay may hawak na cellphone today, habang nanonood ka, pakihanap po ang Facebook and YouTube channel po. Search nyo lang po 702 DZAS FEBC Radio TV. Paki-like na po and subscribe. Kung kanina nga nabanggit mo, Kael, na pang radyo tayo, pang online tayo, syempre umaabot din tayo sa telebisyon. Grabe naman, may TV na talaga tayo. Napapanood tayo sa telebisyon dahil po yan sa pakikipagtulungan sa atin ng GCTV. So hello po sa mga taga-subaybay natin via Signal Cable Channel 185. At hindi lang yan, Kaela, pwede rin tayo mapakinggan through their mobile phones dahil sa ating FEBCPH mobile app. Yan po ang ating official mobile app, live stream, na libreng-libre mong madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. So talagang dahil sa ating technology, wala nang excuse para hindi mo mapakinggan ang DZAS dahil sa radyo, sa telebisyon at online. Present po ang ating himpilan na mapapakinggan nyo from Luzon, Visayas to Mindanao
anywhere and anytime. Kaya nga ang FEBC, true to its tagline, communicating Christ in our world through on-air, online, and on the ground. So, iba't ibang platforms po mga kaagapay. So, we truly encourage you na paki-like, follow, and subscribe po lahat po ng ating social media platforms. Sama-sama po tayong magkaisa, magkwentuhan, tawanan, para po mas lumawak pa yung naaabot ng ating broadcast. Yes. At nakakatuwa Kael, dahil ito, Sunday na naman. Sunday na naman. Meron na naman tayong programang legit. Grabe, no? We thank God dahil Yes. meron tayong weekend na Correct. opportunity natin, time natin to rest and do our other stuff, di ba? Na ginagawa natin outside our work. So, ikaw ba, kamusta ka ba nitong mga nagdaang araw, bro? Pero bago mo ako kumustahin na, before anything else, I would like to greet my co-host a happy birthday! Grabe naman, kumusta ang birthday? Ayun, naparami tayo ng kain. Halata. Oo. Medyo nag-gain tayo, medyo lumapad na naman tayo. So sa pagdagdag ng ating taon, dumagdag na naman ang ating timbang. Pero ayun, talagang praise God dahil nakapag-celebrate tayo ng ating kaarawan. Kahit na simple lang, ayos na ayos yan. Ang mahalaga naman, kasama natin yung ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, at syempre, andun na yung masayang kainan. Oo, talaga hindi mawawala yan eh. Oo, and maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng inyong mga mensahe at pabate. Hindi lang po katawan ko yung tumaba, kundi yung puso ko po ay talagang tuwang-tuwa at nagpapasalamat po sa inyong mga heartfelt messages. So, ayun, talagang medyo paalis na sa kalendaryo ang ating edad. So, panawagan po sa aking dawan. De, joke lang. Wow! Talagang Panawagan. naghanap na. Joke lang po yun. God willing. Oo. Pero Okay. salamat po sa inyong walang sawang pagbati at pagpapadala po ng inyong mga heartfelt messages. Ikaw ba, Kael? Ayan, kamusta ang mga nagdaang araw mo? Nagdaang araw ko masaya kasi nakakabandi ko yung family ko and friends. Lumalabas pa minsan-minsan. Siyempre, alam mo naman sa sobrang demands ng ating work, ng iba't ibang ginagawa sa bahay, sa aking personal life, may pagkakataon na nakakalimutan ko yung sarili ko. Ay, bakit so, naman? alam mo naman tayo masyado tayong workaholic. Wow, grabe. Workaholic. So, nire-reward natin ng sarili natin itong mga nakaraan. Kahit simpleng pag-inom ng coffee, kwentuhan sa mga friends, talagang pagbabalik tanaw sa mga nangyari, mga life happenings. Kasi, ang sarap na kahit papano, meron kang group of friends na meron kayong kahit papano pagkakataon para magkamustahan. Kasi, alam mo naman, iba yung interaction when it comes to online and offline. Totoo yan. 'Di ba? So, ikaw naman, kamusta yung mga nagdaang araw mo? Aside dun sa naging birthday mo. Syempre, katulad mo, workaholic din po ang Wow. Kuya Aaron nyo. Marami ring mga nagawang mga trabaho and syempre, andyan na rin yung stress, di naman mawawala yan. Sino ba yan? Wow! Name drop? Hindi naman tao. Syempre, may iba-ibang aspeto yan. Sige. Pero, talagang tayo ay bilang mga young pro, we always look forward sa weekend kasi katulad na nabanggit ko kanina, this is our opportunity talaga to rest and ipagpag lahat ang mga stress na sinagupa natin itong nakaraang mga araw. And ngayon nga dito sa Legit, hindi lang naman kwentuhan ang goal natin dito. Sama-sama tayong mag-relax, 'di ba? Naka-ready na ba ang inyong mga inumin, ang inyong mga merienda, ang inyong snacks? Dahil ngayong araw, for today's episode, Kael, Ano ba yan? maganda na naman ang ating pag-uusapan. Para always naman. Oo diba? naman. Kaya naman, isa yun sa mga dahilan bakit excited ako kapag Sunday. Syempre, meron tayong programang Legit. Dahil, alam mo ba, Kael, sabi nila, life is all about choices. Diba? Yun ang madalas nating naririnig, diba? Lagi tayong may pinipili. Lalo na sa ating mga ginagawa. Yeah. Minsan, pipili tayo, ano bang trip natin? Maulan o maaraw? Mahal mo o mahal ka? Ang hirap nun. Success o happiness. Minsan, iniisip pa natin sa inumin natin, kape o gatas. Or minsan, sa buhay natin, ano ba pipiliin natin? Pipiliin natin masama o mabuti. Yung mga ganitong choices,
normal na to eh. Yeah. Kaya naman, dito naman sa DZAS, meron tayong programa. Oo Yung nga Inspirations Unlimited Tuesday. Naisingit pa Diba? yun, ha? Naisingit natin kasi doon natin madalas pinag-uusapan Oo. yung mga topic about choices. Mhm. And alam mo, napakarami talaga. Oo. Even nga yung mga tao na gusto nating makasama sa ating buhay, pinipili natin. Kinakailangan natin silang piliin. Tama ka dyan, Kuya Aro. And totoo yan, no? Pero ano nga ba yung pakiramdam na mapili? Oh. Diba? May Parang- pumili na ba? Actually, Next program. Something personal na yun eh. Pero, how does it feel po ba para mapili? So, lalo na sa mundong ginagalawan natin ngayon, alam mo naman, ang daming demands, ang daming options and choices. Mhm. So, at aside dyan, may rejection din. Oh, totoo yan. Mm-mm. Mm-mm. So, at dahil dyan, may makakasama tayo na isa ring kabataan. Yun. Diba? So, siya din ay isang author and writer. So, mamaya makakausap natin siya. At alam mo ba, about being chosen ng ating discussion natin. Aba, exciting yan ha. Interesting ito. So, yan ang pag-uusapan natin for today. Kaya naman, ang title ng ating episode ay You Are Chosen. Wow. Sige, kung may kasama ka dyan na nakikinig o nanonood, meron kang katabi dyan, sabihan mo siya, You are chosen. You are chosen. Di ba? Parang nakakilig, nakakagaan ng paramdam. So, yan ang ating topic for today. Pero for now, medyo bibitinin muna namin kayo mga kaagapay. We will pause for a break. At sa aming pagbabalik, eto na, makakasama na natin ang ating special na bisita. So, stay tuned dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit! We'll be right back. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. And you're still tuning in dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Muli, ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong ka-L ng bayan, ka-L Garcia. Kuya Aru, eto na nga, Eto ang na. pinakahihintay natin. Yay! Malayo pa yung binyahe ng ating guest. So, Oo. at ito, nasa gitna na natin Eto na siya. So, bago natin siya pagsalitain, ipakialam mo natin ang background niya. Sino Aha. ba siya? Mhm. Para syempre may idea rin ng ating listeners. So, yung mga suking-suki nating mga kaagapay, alam ko, kilala na yung guest natin this Aha. afternoon. So, without further ado, siya po hindi na talaga bago sa DZS dahil na-feature na po siya sa iba't ibang programs. Nariyan yung Oras na Filipinas, Family Matters, Masayang Tahanan, Doctors and so, Online. Doctors Online, and so many more. And ngayon nga, sa ating new program na Legit, kabilang na rin siya. So, she graduated with a Master's of Arts degree in Clinical Psychology with emphasis sa Marriage and Family Therapy sa Azusa Pacific University, California, USA. At nag-training din sa psychology ng biblical doctrines that integrates two fields. So, she is passionate about teaches psych spiritual principles. She is currently pursuing her Doctor of Philosophy Studies in Clinical Christian Counseling sa Biblical Seminary of the Philippines, Asia Graduate School of Theology. So, alam mo ba, Kuya Aro, na isa rin siyang mental health therapist, Wow. a resource speaker, at isang educator. Aba. So, madami talaga tayong matututunan dito. So, she also served as one of the leaders in her church where she is a core member of the Leadership Training and Development Team. So, at ang latest sa kanya, alam mo ba, nitong Eto. MIBF 2023, nag-launch siya ng kanyang panibagong Yes. libro. At ito nga yung ano nga yan? Chosen. Ayan, title ng Medyo kanyang maliit book. hindi ko mabasa. Chosen, no No matter. matter where you've been Yun. or what you've done, recently na-launch niya sa MIB. Ayan. Kasi ang liit ng ating teleprompter. Alam mo na, malabo na ang ating... Okay lang yan. Live na live talaga. Oo. Ang mahalaga, lilinaw naman ang lahat. Linaw. Alam mo naman tayo, hindi na tayo 2020 vision. Oo nga. Ayan, without further ado, Ate Shaina Gil Kuwa. Welcome. Hello. Ayan, welcome. Lilinawin natin yung mamaya. May mga bloopers tayo, no? So, ganyan po pag live ang program. Oo, ganun talaga. At least, mas natural.
Walang take two. Walang take two yan. No Tuloy- pretension. Oo, Diba? walang pag-pretend dito. So again, Ate Shaina, welcome po dito sa programang Legit, and thank you for gracing our show and for giving us time na makakwentuhan po kayo dito sa aming programa. And before anything else, baka po may gusto kayong batiin or i-shout out. Shout out. Of course, maraming salamat sa lahat ng tumangkilik sa Manila International Book Fair, of course. All the readers na nagtatag sa atin on Instagram, na nakabili na ng libro, maraming salamat sa inyo. And syempre sa mga family and friends, hello to everyone. Hello. Ayan. So, Ate Shaina, kamusta ka naman? Mabuti naman. It's nice to be here. It's nice to be back. Sabi ko nga, last time na nandito ako was before the pandemic. Wow. It's been a long time. Pre-pandemic pa, and now, nagbabalik. Live na live. Yes, Live na si Ate to. Shaina, para makakwentuhan natin dito sa Legit. At hindi lang yan, meron din siyang hatid na inspiration sa ating mga kabataan. So, dahil nga sa introduction ni Kael kanina, ang latest sa'yo, Ate Shaina, ay meron kang new book. Yes. Meron kang libro na ang title ay Chosen. Ulitin mo ang title. Ayan, ang title, pakilista. Chosen, no matter where you've been or what you've done. Yes. Oh, ang ganda ng cover. Oh. Meron siyang parang, anong tawag dito? Crown. Crown. Oh, may crown. So, first question, Ate Shaina. Bakit Chosen ang napili mong title ng iyong book? Yes, actually, hindi ko alam na may issue pala ako sa pagiging chosen. So, nauna na napili ko yung book na yon because I studied the book of Esther. So, yun din yung reason kung bakit may crown. Ayun. Kasi ang backstory nitong libro na to was really the buhay of Esther, yung life talaga ni Esther, nung paano siya pinili ni God kahit na orphan siya, Yes. outsider siya. So, naisip ko, siguro bagay dito yung Esther or chosen. And then, habang lumilipas yung mga panahon, habang sinusulat ko na-realize ko na, teka, parang issue ko pala yun. Ayun. So, doon nagsimula, doon nag-make sense. Tsaka nabuo yung subtitle niya. Oo. Na no matter where you've been or what you've done. Aba, interesting Ganda ha. ng title. Oo. So, may history pala. So, Ate Shaina, kasi when we do something, and when you write something, may nag-uudyok sa'yo, may Yes. natutulak sa'yo. So, yung sinulat mo tong Chosen, ano yung motivation mo? Ano ba ang opposite ng chosen? Sige nga, yung pakiramdam na tayo ay pinili. Ano yung opposite nun? Hindi napili. Rejected. Yes, di ba? Yeah. Rejection. Yes. So, ang nag-udyok sa akin dyan is yung experience ko. na ma-reject. So, may chichika pala si Ate Oo, Shaina. So, mamaya. may Mamaya rejection yan. siyang na-experience. Di ba? At saka lahat tayo parang lalo na sa panahon na to na nasi-scene zone tayo. Ay, totoo yan. Sakit naman, no? Nag-ghost tayo, Ay, di yan, ba? totoo O, narinig nyo na ba yung term na love bomb ka? Yung, alam mo yun, parang sobrang pursigido talaga na pagbigay sa'yo ng pagmamahal, tapos bigla na lang naglaho. Grabe. naman. Diba? Nag-effort ka eh. Correct. oo. Ginastusan talaga. Hindi, For nag-effort ka. Di ba? Nag-effort ka tapos Oo, walang biglang nawala. nangyari. Oo. O kaya sa ating mga babae naman, sa aming mga babae, yung feeling na parang, tamang hinala lang ba talaga ako? Kasi baka nag-assume lang ako, o may karapatan ba ako mag-assume, bakit nawala? Yung mga ganong sentimento natin, di ba? So, lahat tayo nakaka-relate sa pagkakaranas natin ng rejection. Oo. So talagang hugot. Masabi natin na medyo hugot ang content nitong libro ni Ate Shaina. Pero bago tayo pumunta dyan, gusto naming malaman, ikaw ba, Ate Shaina, mula pagkabata or sa mga younger years mo, mahilig ka talaga magsulat? Sa totoo lang, parang sinasabi nila sa akin ng mga parents ko na mahilig ako magsulat. Pero meron sigurong point nung high school ako na napagod ako magsulat. Kasi parang lagi ako napupuna na mali grammar mo, mali yung structure mo. Sa school, di ba, parang sobrang Yes. strict ng mga teachers. So parang hindi ko naisip na magaling ako magsulat. Until college. Nung college na, dahil wala nang pressure magsulat, doon ko na nafe-feel na parang gusto ko to kasi nalalabas ko yung pakiramdam ko, yung feelings ko, kung ano talaga yung nasa loob ko pag nagsusulat ako. So doon siya nag-start.
So, Okay. parang Ate Shaina, doon sa pagsulat mo, doon yung freedom, may creativity. Yes. So, parang alam mo na parang walang maghuhusga sa'yo. Malalabas mo kung ano talaga yung nasa kalooban mo. Ma-express mo talaga yung sarili mo. Yun. Pero kung papipiliin ka, Ate Shaina, saan ka mas comfortable? Sa pagsusulat or pagsasalita? Ako, mahirap na tanong yan. Parang, On the spot. parang mahirap pumili, di ba? Siguro pagsusula, pwede bang 50-50? Sabi sa'yo, life is all about choices eh. Yes! Hindi pwedeng pumili kasi 'di ba yung pagsusulat more of introspection siya. Nakakatulong siya sa akin magproseso. Pero yung pagsasalita, parang yun yung way ko na maka-convey din sa ibang tao. So parehas. Parehas na tool. Yes. So walang pipiliin. Oo, walang pipiliin. Parehas na pinipili. Para ikaw, Kael, bibigay ko sa yung question na yun. Sige, Saan ka mas komportable? Nagsusulat, nagsasalita? Alam mo nang paulit-ulit, gusto ko magsulat. Ah. Kasi, sabi ko nga sa mga previous episodes namin, Ate Shaina, na mas pipiliin kong behind the scene, behind the cam, kesa laging umarap. Kasi, nape-pressure ako. Lalo na pag ito yung mga katabi ko. Wow! Grabe siya! Hindi halata. Grabe siya! Biglang ganun eh. Parang taas-taas namin. Hindi, ikaw. Sige, ikaw naman. Ako, kung ikaw pagsusulat, ako pagsasalita. Oh, halata. Oo. Madaldal ako pero introvert ako. Oo, hindi, ano yun, learned personality na lang yung pagiging madaldal. Pero, yun nga, mas comfortable ako na nagsasalita. Kasi pag nagsusulat, parang, minsan iisipin ko pa, tama ba ito? Katulad nung sinasabi ni Ate Shaina, yung structure, yung grammar. Unlike pag nagsasalita ka, katulad nito, parang di ko na masyadong kailangan mag-isip. So, free-flowing lang. Oo, free-flowing. Ngayon, fan ako ng mga ganong spontaneous na pagsasalita. So, nakakatuwa, no? Dahil dito sa iyong libro, Ate Shaina, more on hugot experiences. So, ito na. Pag-usapan na natin. Dahil nga kanina nabanggit mo na merong naka-experience ka rin ng rejection. So, can you share sa ating mga kaagapay na paano, kailan mo na-experience talaga yung rejection and paano mo siya pinagdaanan and eventually paano mo siya na-overcome? Yeah. Maraming confessions diyan sa book na yan. So talagang isa sa mga hinanda ng Lord po sa akin is paano magiging vulnerable sa book na yan. Kasi ang hirap eh. Parang yung feeling na, huhubaran ko yung sarili ko para, alam mo yun, i-share sa ibang tao yung naranasan ko. Pero, to answer your question, I was a victim of bullying for 7 years. So, from grade 3 up until high school. Okay. So, dun ko naranasan na, naalala ko grade 3 ako, nasa libro to, no, na parang hindi ako bati ng mga classmates ko. Tapos sabihin nila sa akin, sige, bati ka namin, basta ikaw magligpit ng pinagkainan namin. Ay, may condition. Ganon. O kaya, at that time, I was overweight eh. So, Okay. sige, bati ka namin, friends ka namin kapag ka, tumakbo ka sa quadrangle para magpapayat ka muna. Parang ganon. So, early on, may feeling of, I'm not enough. Na kailangan may gawin ako para mahalin ako o para tanggapin ako. And then, pagdating ng high school, doon ako nakaranas na hindi ko alam na yung mga tao na akala ko kaibigan ko, pagtalikod ko pala, ang tawag sa akin, guerrilla. Andyan na si Gory. Ganon. So, backstab. Talagang parang yun ganon. yung nagpaguho talaga ng mundo ko nung time na yun na natakot ako sa tao kasi naisip ko, yung mga close ko, yung mga taong hindi ko kilala, bakit parehas sila ng sinasabi sa akin? Bakit parehas na ginajudge nila yung itsura ko? And then at that time, hindi din ako nag-excel academically. Dahil dun sa na-experience Siguro mo? halo-halo na yung Okay. parang wala ka ng confidence, Yes. 'di ba? Tapos yung feeling na aral ako ng aral, wala namang nangyayari. So ba't pa ako mag-aaral? Yung ganun. Tapos I remember very vividly, high school ako noon. Tinitignan ko yung mga classmates ko na mga babae. Tapos sabi ko dun sa mga magagandang babae na classmate ko na parang kahit na hindi sila matalino, at least maganda sila. Tapos naman tinitignan ko yung mga matatalino ko ng mga classmate na kahit na hindi sila maganda, at least matalino sila. Tapos inisip ko yung sarili ko na wala akong both nun. So sobrang baba
ng tingin sa sarili. To the point na, naalala ko yun na may bumati sa akin sa Friendster pa. Sino paghahalata ni Inabot Dada? naman po namin yan. Ano? Inabot namin yan. Friendster tsaka Multiply pa Oo. noon. Pero may bumati sa akin na classmate kong lalaki. Sabi niya, happy birthday, ganun. Tapos sobrang big deal sa akin yun. Tapos sinabi ko sa friend ko na, uy, binati niya ako ng happy birthday. Tapos yung friend ko na yun, sobrang nagulat ako. Sobrang na-struck ako sa sinabi niya sa akin. Sabi niya, syempre birthday mo, babatiin ka talaga ng happy birthday. Bakit ang big deal sa'yo? So parang, na-struck ako na, nga no, normal lang naman na ginagawa yun. Pero bakit big deal sa akin? Yes. Kasi nga, parang ine-expect ko na yung rejection sa lahat ng tao. So, yun yung something na na-establish sa mind mo that time na you experience rejection. So, parang may tawag doon yung parang self-mirroring mo. Parang nire-reflect mo na dahil maraming mga kaibigan ko or mga classmates ko ang nagre-reject sa akin, ito na lang din yung tatanggapin kong reality sa sarili ko. Na-internalize mo. Na-internalize. Yes. Oo, na Na hindi yun ako na rin katanggap-tanggap. Correct. Oo, na hindi Yeah. ako belong. Oo. Na walang may gusto sa akin. And Yun na rin yung tingin mo sa sarili mo. Yes, Kumbaga oo. kung ano yung tingin ng iba sa'yo, ini-internalize mo, ayun na ako. Yeah. so parang may prejudgment ka sa sarili mo, ate. I would say, actually sa book, I called it self-hatred. Self-hatred. Yeah. Pero hindi ko nasabi agad na self-hatred yun. Parang it took a lot of years sa healing journey ko na na-realize ko na self-hatred pala yun. Na kaya pala kahit na anong achievements ko, kahit na ano palang pag-excel ko, kasi nung college nag-excel na ako, ganyan, na parang yung mga tao hindi sila naniniwala kapag sinabi ko sa kanila na bagsak-bagsak ako nung high school, mababa yung confidence ko nung high school, hindi sila naniniwala sa akin. Pero kahit na sobrang may achievements, parang sabihin na natin na may successes na, kaya pala na-realize ko na bakit hindi enough? Yes. Bakit kahit na may success, feeling ko may mali pa din sa akin. Feeling ko hindi pa rin ako valuable enough. Yun pala kasi, meron akong self-hatred. Na nagsimula nga nung bata pa. Yeah. And during those times, Ate Shaina, ito bang mga nararanasan mong rejection, bullying? Lahat ba to nasabi mo sa family mo? Alam mo, hindi. Nalaman lang nila nung nagma-masters na ako. Kasi kinailangan ko gumawa ng paper on trauma and crisis. So, gawa ko paper, diba? Tapos sabi ko sa mama ko, nasa Amerika ako noon, pinadala ko yung paper ko sa mama ko kasi nandito siya sa Pilipinas. Sabi ko, mapaki-proofread. Okay. Tapos nabasa niya, sabi niya, anak, bakit hindi namin to alam? And to be honest, hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya na-share. Pero siguro looking back, siguro naisip ko, posible na isa sa reason is, alam mo yung parang miserable na nga yung buhay mo sa school. Ayaw mong dalhin sa bahay. Or possible din na isa sa mga conversation ko with my parents na dahil nga hindi naman nila alam, wala namang perfect formula for parenting. Ang madalas na sinasabi ng parents is, kamusta na pag-aaral mo? Kamusta yung school mo? So yung thinking mo na, may pakialam lang sila sa school at saka sa pag-aaral. So hindi ko sasabihin itong personal na nangyayari sa akin. Parang siguro ganun. Pero what made you decide na i-battle up yun sa sarili mo? Yung mga nararanasan mo? Siguro yun nga, parang ayaw mo na makaburden, yung feeling na ayaw mo nang dalihin sa bahay, yung sakit. Kasi miserable ka na nga sa sa school, 'di ba? Tapos siguro yung fear din na ako, pag sinabi ko to sa mama ko, magsusumbong to sa school. Pag nagsumbong sa school, lalong lalala. Parang ganun. Yung mga misconception mo pag bata ka. Yeah. And Ate Shaina, nung mga times na to, paano ka nakapag-cope up? Like, paano mo siya dinidil? Kasi mahirap yun eh. Yung you felt na hindi ka belong, ayaw sa'yo ng mga tao. Parang ano yung pang-alternative na activities na ginagawa mo during that time? Alam mo, wala. Kasi nung time na yun, I suffered from inferiority complex. Kasi nga, wala na akong healthy coping skills para makapag-cope talaga. Tapos, naalala ko nun, sa sobrang baba ng tingin sa sarili, pinaglilid ako nun ng national anthem sa buong high school. Ginawa ko, maaga akong hinatid sa school nun, nagtago ako sa CR. Para hindi ako mag-lead. Kasi yun, sobrang fear na pag tumingin ng mga tao sa akin, mandidiri sila sa akin. Ganon yung self-hatred. Ganon yung self-disgust. Pero ito, isa sa mga shinare ko din dyan sa book na yan, na ay siguro isa sa mga hindi naging maganda na naging way ko of coping is I became a bully myself.
Okay. Okay. And it is something that talagang nire-regret ko and something na kinailangan ko rin lakaran na patawarin yung sarili ko. So, from being a victim, naging perpetrator ka. Correct. Yes. So, yung mga ginagawa sa'yo is ginagawa mo rin sa iba. Yes. In what form? Naalala ko nung naging parang bully ako, grade 4 ako. So grade 3, yun yung nabully talaga ako. First year na sobrang nabully ako. By grade 4, syempre, ang feeling mo ay takot na akong mawalan ng kaibigan. Kasi buong grade 3 naramdaman ko yun, wala akong kaibigan eh. Pagdating ng grade 4, meron ako isang naging kaibigan sa klase namin. So sobrang takot ko na maagaw siya ng ibang classmate namin. Gagawin ko, pagka merong isang gusto makipagkaibigan, sisiraan ko yung tao na yun. Para hindi siya magustuhan nung pinaka parang best friend ko. Okay. 'Di ba? To the point na tinatanong mo, 'di ba? Very open na tayo dito. To the point na kunyari, kukunin ko yung eraser niya, tapos ilalagay ko sa ibang table para mapagbintangan siya. Yung mga ganon. Elementary kids. Kasamaan, di ba? O kaya parang kukunin ko yung notes niya. Yung notes niya, kunyari sa subject, flash ko sa inodoro. Oh. Para wala siyang notes. Hindi siya makaaral. Mabagsak siya. So parang bad, di ba? Parang bad picture siya dun sa parang friend ko, ganyan. Yeah. Pero alam mo, nag-end yung year na yun, na nalaman nung best friend ko, lahat ng pinagagagawa ko. So nag-end yung year na yun, na friendless ako. So, bumalik siya, lahat sa akin. And at the same time, parang, academically, character-wise, parang sobrang down din. Kasi, I started, dahil nga nahihirapan ako sa academics noong time na yun, I started cheating, I started lying, I started na, pati, magdaya talaga sa school, na yung parents ko laging napapatawag. And I remember, nag-conduct C ako noon sa school namin. Tapos, papa ko, lumuhod siya sa harap ko. Nasa book po yun. Sabi ng papa ko sa akin, Shaina, anong kasalanan namin sa'yo? Bakit ganito yung ginagawa mo sa amin? And dun ko na-realize na in hurting other people, I was also hurting myself. I was hurting the people that I love. Yes. And hindi naging madali yung journey. Parang after nung year na yon, sumunod na year, low esteem na lalo. Low self-esteem na lalo. Kasi parang naging biktima ka na, ikaw na naging perpetrator. Alam mo yun, parang wala na talagang may gustong makapagkaibigan sa'yo. Yes. It was not until during my master's degree na nagpa-therapy kasi ako noon, na kinailangan namin balikan yun, na kinailangan ko mag-release ng forgiveness sa mga taong nakasakit sa akin, at kailangan ko ring matutunan to release forgiveness sa sarili ko. And to realize, not to justify yung ginawa ko, pero sabi ng therapist ko noon, Shaina, you only did what you thought you can do. Kasi yun lang yung alam mong way paano mag-survive. So, kinailangan kong patawarin yung sarili ko dun. Kasi alam mo, may shame. Yes. May guilt. Na dala-dala ka because of that. And that's something hard towards healing. Yung una mo munang patawarin yung sarili mo. Yeah. Dahil dun sa bigat, sa lawak ng mga nagawa mo before. Lalo na you involve na makasakit sa ibang tao. That's something na parang ang hirap, 'di ba? Pero that's the way to go 'di ba? Lalo na sa healing, you really need to acknowledge and yun nga, forgive mo yung sarili mo. Face your demons. Yun ang sinasabi. Yun yung term, 'di ba? Yes. Parang you have to face your demons head on. Grabe. Ang pero mabigat siya, pero yun yung talagang nararanasan hindi lang ni Ate Shaina, kundi maraming mga kabataan. Yeah. Kaya 'di ba, nitong mga nakaraan lalo na nung pandemic, sobrang taas. Sobrang taas ng cases ng mental health illness na naging reason din kung bakit marami ang nag-commit ng suicide. So ito na nga, Ate Shaina, dahil sa mga cases na to, sa tingin mo bakit yung mga cases na to, sa statistic na to, pinakamalaki yung Gen Z or millennial na talagang takot na magkaroon ng rejection sa acceptance, and sometimes at the end they commit the suicide?
Alam mo, sa totoo lang, no, when I look back, parang nung time ko, kasi hindi naman uso masyadong social media. Pero, mahirap na to deal with it. Yung parang nasa school ka, tapos nangyayari lahat yun, imagine nyo, what more ngayon, na kahit wala na sila sa school, nabubuli pa rin sila. Correct. Pwede pa rin sila mabuli dahil sa online, di ba? Correct. Madami pa rin silang nakikitang balita tungkol sa kanila. Yeah. So, imagine mo, parang times 10, yung bigat ng bullying, ng rejection ngayon. Isa yun sa, I think, reason kung bakit sobrang apektado ng mga kabataan natin ngayon. Pangalawa is, kasi ang rejection, ang tina-target niyan, identity mo. Yung core mo. Yes. Yung core mo, yung pagkatao mo. Yes. And pag tinarget na yung pagkatao mo, ano pa, 'di ba? Asan ang dignidad mo? 'Di ba? So, it's really hard to deal with, especially kapag wala tayong healthy coping strategies. Correct. 'Di ba? So, actually ang suicide, nangyayari siya madalas kapag sobrang bigat na nung problema, tapos wala kang enough coping strategies na mag-deal with that. Healthy coping strategies to deal with that. Ay. 'Di ba? Pero yun talaga ang nangyayari sa ating mga kabataan. And let's face it, lalo na kung may mga kaagapay tayo na magulang, it's really important na kine-check natin ang ating mga anak kasi di talaga tayo sigurado eh. Di ba, katulad ng sinabi ni Ate Shaina, hindi lang naman sa school ang pwedeng ma-experience nila yung magti-trigger sa kanila ng anxiety or depression, lalong-lalo na sa social media o kung ano-ano pa man. So dito sa ating pinag-uusapan, Ate Shaina, halimbawa may mga kabataan tayo ngayon na nakikinig ngayon. Maaari mo bang sagutin tong question na to na bakit may mga kabataan din? Siyempre, napag-usapan na natin yung rejection. Pero bakit may mga kabataan pa rin na they feel na kini-question pa rin nila yung self-worth nila or ang dami nilang insecurity sa buhay? Like, tanong nila sa sarili nila, yun, katulad naging question mo kanina, ang kamahal-mahal ba ako? Katanggap-tanggap ba ako? Which is naglilid na sa mababang yung kawalan ng self-esteem. Oo, yeah. I believe na talagang malaki yung role talaga ng mga experiences natin. Especially kung paano tayo pinalaki. Kasi ang unang dalawang tao na nakahalubilo natin sa mundong ito ay yung mga magulang natin. So, yun talagang core foundation. And actually, yun yung chapter 1 ng book na yan. Okay. Na ine-explore dyan na ano kayang pakiramdam nung batang Esther. Na orphan siya, tapos outsider siya. Kasi hindi siya taga-Persia eh. Yes. Diba, Jew siya. So, ano kaya yung feeling na outcast siya? Ano kaya yung feeling na wala siyang nanay at tatay? Although, meron siyang pinsan, kasi Mordecai, 'di ba? Pero enough ba talaga 'yun? Or pag wala kang mga magulang, kahit na may blessing naman ng mga community, pero parang may missing piece. 'Di ba? Kasi 'yun yung dalawang tao na nilolong natin na sabihan tayo na you are mine, you're my child, or you are beautiful, 'di ba? So I think malaking role yung sa parents natin. Malaking role din yung growing up years natin. Katulad ng nangyari sa akin na I would have to say that I'm blessed to have really loving and nurturing parents. Wow. Pero that did not shield me. That did not exempt me from experiencing these struggles. Kasi, syempre, paglabas mo ng bahay, hindi na kontrolado ng parents mo kung anong mangyayari sa'yo. But, may ambag yun na kahit papano, alam ko na, ay, mahal ako ng mga magulang ko. Pero possible na ma-shake pa din yun. So, what more sa mga kabataan natin na sa mismong loob ng tahanan nila, wala yung pagmamahal na yun. Mas mahirap. Totoo. And I agree with that. Talagang napakalaki ng role ng ating pamilya. Kaya naman again, sa mga kaagapay nating magulang, napakalaki po talaga ng ating role bilang mga magulang na unang-una sa lahat, tayo po mismo yung maging safe space, safe environment ng ating mga anak. Huwag na po sana tayo pa yung magdadagdag pa nung burden na experience ng ating mga anak. And magandang reminder itong pinag-uusapan natin ngayon. So, Ate Shaina, sa mundong punong-puno ng rejection, toxic culture, cancel culture,
What does it mean to be chosen? Wow. Lahat tayo gusto nating mapili. Okay? Mapa-love life man yan, di ba? Gusto mo. Totoo yan. Sa love life no? Oo, di ba? Kaya nga nag-hit yung kanta ni Moira, di ba? Oo. Kasi yung tagpuan. Oo, Di ba sa tagpuan. ending, sabi doon na pinaglaban mo ko at pinili mo ko, di ba? Parang Grabe. yung pakiramdam na, shucks, may pumili sa akin. Yung ganun, di ba? Sa love life. Pumiliin ka sa school, di ba? For example, sabi ng teacher, find a partner, may group project kayo. Yung feeling na, uy, halika, groupmates tayo. Yung ganong feeling na, pinili ako, di ba? O kaya sa, kunyari, nag-a-apply ka ng trabaho, out of all the applicants, pinili ka. So, sa lahat ng stages ng buhay, sobrang importante sa atin na mapili. At naniniwala ako na yung desire natin na mapili, ang Diyos mismo naglagay niyan sa atin. Agree. Yes. Okay. We were created with a desire to be chosen. Why? Because it should usher us, it should lead us dun sa makita natin yung truth na meron ng unang pumili sa atin. And that is God. Di ba? Kaya nga niya pinadala si Jesus Christ para sa atin. Yes. And that is the ultimate meaning of being chosen. That our chosenness is solely determined by the God who chose us. Ang ganda. Quotable. Oo. Talaga naman. So, Ate Shai, na talaga nakakatuwa kasi ang sarap mapili. 'Di ba? Totoo yan. Totoo yan. Yung mga example mo talagang it really reflects dun sa mga pinagdadaanan ng ating mga listeners. Maybe they are students, mga young professionals na talagang may pinagdadaanan. And sa season of ng ating pruning, talagang may mga pagdadaanan tayo. Pero Ate Shai, na gusto kong malaman, etong mga coping mechanisms na gagawin natin para ma-recognize, ma-acknowledge yung ating brokenness, sa rejection, ano pa yung dapat natin gawin? Lalo na, sabi mo nga, ang family ang pinaka first line of defense natin, first line ng ating pagkakaroon ng support system. So, what should be done para mas lalo pa itong mapalakas at magkaroon tayo ng open communication? Alam mo, one thing na parang layunin ng libro na to is to really journey with the readers. Yeah. Kasi I think yung reality is, hindi mo na mababalik yung childhood mo. Hindi mo na mababalik kung wala kang magandang relationship sa parents mo. Yes. And so, one of the things na chapter 1 yan is to face the reality na ito yung naging past ko. An inconvenient Yeah, past. an inconvenient past. Na harapin siya talaga na wala I came from a broken home. Walang naibigay sa akin yung mga magulang ko. Or sige, sabihin na natin you came from a strong home, pero dahil makasalanan pa rin ng mga magulang natin, katulad natin, you know, we're not placing blame on them. Meron at meron silang magagawa na nakakasakit sa atin. Yeah. So, kailangan natin tanggapin yun. Kailangan natin to face the reality na nasaktan tayo ng mga magulang natin. Nasaktan tayo ng mga taong pinaka dapat nagmamahal sa atin. Okay? And at the end of that chapter, my challenge is actually weep for your losses. So, Okay lang na it's okay umiyak. na umiyak. Okay lang na iyakan mo yung mga bagay na hope mo na sana meron ka, pero wala ka. Pero, ang sabi din ni John Piper, kasi I'm quoting John Piper, ang sabi ni John Piper, go, weep for your losses, Yeah. but wash your face and trust God again. Yes. So it's okay not to be okay. It's okay to cry. Lalo na sa ating mga kalalakihan kasi 'di ba sa ating paglalaki, 'di ba? paglalaki, Kinikip. matigas, bawal umiyak. Oo. Pero ang pag-iyak po, mga guys, mga brother, hindi po nakakawala yan ng pagkalalaki. Ibig sabihin lang yan, kapag tayo umiiyak, talagang hindi natin kaya. It's an expression 'di ba? Na talagang hindi natin kaya ang kabigatan Correct. na ating nararanasan. At saka yung pag-iyak, it doesn't make you less of a person, Yeah, 'di ba? totoo. Kasi sometimes parang nilabel natin yung katauhan natin or yung strength natin sa norms ng society. Yeah. Pag umiyak ka, mahina ka. Pag umiyak ka, hindi ka part ng grupo namin. So, ikaw, Ate Shai, paano ba natin i-deal yung mga comparison or norms ng society? Kasi ang hirap, sabi nga sa Romans, 'di ba? Do not conform sa pattern ng society. Balik tayo lagi sa Bible. I think yun talaga. Yes. Sa pag-iyak, yung issue na yan na pag-iyak or pag-show ng emotions, lalo na ng mga lalaki, sabi nyo nga, di ba? Jesus
cried. Jesus wept. Jesus wept nung namatay si Lazarus. Kahit na alam niya na mag-resurrect si Lazarus, bakit siya umiyak? Diba? Pangalawa, Jesus wept nung nakita niya sa Mount of Olives, nakita niya ang Jerusalem na hindi siya tinatanggap as Messiah. He wept. Diba? Sa Garden of Gethsemane, nung nananalangin siya kasi alam niya that his time has come. Sabi niya, take this cup of suffering away from me. He pleaded 3 times. Umiyak siya. And even on the cross. Alam nyo ba that this is something that really amazed me nung sinusulat ko yung libro na parang, shucks, Lord, ganito pala talaga kayo, ganito kayo ka-emotional na being din, si Jesus. That when Jesus was on the cross, tinanggihan niya ang myrrh. Yung pinapainom sa mga nagsasuffer, sa mga nakabayubay sa cross, kasi para mamanhid sila. Okay? Kasi kailangan matagal silang nakapako sa cross. At para mag-survive sila, bibigyan sila ng pangpamanhid. Pero si Jesus, tinanggihan niya yun. Ang hiningi niya instead is parang water or pangpa-quench ng thirst niya. Para ma-full niya yung fullness ng suffering niya. He did not take any shortcuts. Talagang finil niya yung suffering niya. Talagang finil niya yung sobrang sakit. Why? Because He wants to understand us. Yeah. Diba? Ayaw niya na yung suffering niya is shortcut. Ganun niya tayo kamahal. So if Jesus Christ is able to embrace the fullness of His emotions, that means we also have to do the same. Na parang paano natin ma-experience ang pag-calm ng Diyos sa atin kung lagi natin pipigilan yung galit natin. Correct. Paano natin mararanasan yung satisfaction and contentment na nagmumula kay Christ kung lagi natin i-avoid at i-deny na naiinggit tayo? Paano natin, paano natin mararanasan yung companionship ng Lord kung i-deny natin na nalulungkot tayo? So lahat to, envy, loneliness, anger, ito yung mga emotions na madalas dinideny natin or ina-avoid natin. Pero what if, ito din yung mga emotions na pag niramdam natin, pag inamin natin, pag in-acknowledge natin, hindi sa magpapakalugmok tayo pero in-acknowledge natin yun before the Lord. Yun din yung gagamitin ng Lord para ipakita niya sa atin kung sino siya. Para iparanas niya sa atin kung sino siya. At magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. Agree. Ang gaganda ng mga sinabi natin, Shaina. True. So, in short, kaagapay, ramdam ka ni Jesus. Ramdam na ramdam ka niya. Even yung nararanasan mo ngayong suffering, yung challenges, kalungkutan, naramdaman niyan. Lahat ng yan nung siya'y nandito sa mundo. And ang nakakatuwa dito sa book, Ate Shaina, Chosen invites you to face your feelings. Diba? Naharapin mo. Kumbaga, don't shrug it off. Wag mo siyang i-deny. Kung nalulungkot ka, then let it be. Diba? Kung kailangan mo umiyak, sige, umiyak ka. And dito sa librong ito, Ate Shaina, gusto ko lang malaman, ano yung favorite chapter mo dito? Yung talagang, sabi natin, not to be exaggerated, no? Yung parang, itong chapter na to, habang sinusunod mo siya, parang naiiyak ka, tumutuloy yung luha mo. So, what is, the favorite part? Siguro favorite ko dyan yung syempre ending. Syempre yung pag-close mo ng book, di ba? Pero kaya ako favorite yun. Kasi, I ended the book with a portion of the character and the names of God. The God who chose us. Bakit ko siya favorite? Kasi, lagi ko ito sinasabi, even sa mga clients ko, na habang nandito tayo sa lupa, hindi mawawala ang insecurity. Kaya nga, ang challenge dyan is reclaiming and embracing your chosenness. Kasi yung chosenness natin, binigay na yan sa atin ng Diyos. Pero dahil nga sa mga lies ng kaaway, sa competition ng mundo, na parang nalulose sight natin yun, nakakalimutan natin yun. So every day is a battle na i-reclaim ko to. Yes. Panghahawakan ko tong chosenness ko na to, 'di ba? So hindi nawawala ang insecurities, laging nandyan yan. Pwedeng mag-lie low ng kaunti pagka nasa healing journey ka, pero nandyan yan. So at the end of the day, ano ang panghahawakan natin? Wala tayong kaya or pwedeng panghawakan kundi yung character lang ni God na pumili sa atin. Kasi, alam mo yun, parang yun lang yung constant. Yun lang yung totoo. Na kunyari,
feeling ko, kunyari na-trigger ako, na feeling ko, amo lang nakakaintindi sa akin. O kaya parang feeling ko dehado ako. Isa sa mga favorite ko na pangalan ng Lord na naisulat po natin dyan is yung Yahweh Sabaoth, which means the Lord of Heaven's Armies. And yun yung nagpapatunay na siya yung Commander-in-Chief. Kung siya yung Commander-in-Chief, ibig sabihin siya yung in control. Yeah. Sa lahat ng bagay. So, pwede akong manalangin na, God, pagtanggol mo naman ako. Kasi ikaw yung may sovereign eh. Ikaw yung may control sa lahat ng bagay. Ikaw yung nakakakita ng big picture. Ikaw yung nakakakita na nadedehado na ako. I-advocate mo naman ako. Ipagtanggol mo naman ako. Diba? Pwede tayong lumapit ng ganun sa Lord eh. Yun. So, siguro yun yung favorite part ko dyan. Pwede tayong magsumbong sa Yeah. Panginoon. Yan. And Ate Shina, dahil malapit na nga tayong matapos sa time na Talaga ba? Ang bilis naman. Ang bilis. Hindi ka na malayan. Oo. Eto, pwede mo bang bigyan ng words of encouragement ng listeners natin ngayon, yung viewers natin, lalo na yung mga kabataan. Para, syempre, ma-accept nila yung mga rejection sa life, ma-acknowledge nila, at ma-proseso nila ito ng maayos. Siguro allow me na lang to read a portion. Sige, ayan. A portion. Ayan, magsha-share Live tayo. reading to, ha? Oo. A portion. Kasi, I believe na ito talaga din yung ng Lord sa atin. Okay. Healing demands lifelong commitment. We learn to acknowledge what we truly are, weak and wounded. We are challenged to confront issues that we've been trying hard to avoid. Our endurance is tested as we deal with resurfacing problems. When we find ourselves going one step forward and two steps back, it is tempting to just throw in the towel. But you and I know that nothing worthwhile in life is easy and convenient. That includes our healing. Often, this journey is going to get harder before it gets better. To be committed is to be dedicated, to give our all in this pursuit. To remain committed to our healing is to say, I'm staying track even if it's painful. I'm staying on track even if it's breaking my ego. I'm staying on track even if I don't understand. I'm staying on track even if everyone has walked away. I'm staying. I'm remaining because this is where Jesus is. He is here in my brokenness. May this be your comfort in the valleys. Jesus is holding your hand ever so tightly. You are not the one holding his hand, my friend. He is the one holding yours, and he will not let you go. Wow. Ang ganda nun. Very striking. Oo. Damang-dama mo yung mga words. Totoo yan. Grabe. And sana, mga kaagapay, na-inspire kayo. Yes. Na talagang sa lahat ng ito, katulad ng nabanggit namin kanina, pakiramdam mo man walang pumipili sa'yo. Pakiramdam mo na you are rejected or marami mang nang reject sa'yo, merong iisang Diyos Yes. na handang tanggapin ka at handa kang yakapin ano man yung insecurities mo or ano man yung mga nagawa mo in the past. Pinatunayan niya na yan many years ago nang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin, para sa kanila, para sa ating lahat. Yes. And that's the unconditional love ng Panginoon sa atin. Yes. Grabe. Talagang overflowing yung sinabi ni Ate Shina, and I will stay on my track because I know where my identity is, and na kay Lord yun. So sa mga kaagapay natin na sa tingin nyo, nililabel nyo yung identity nyo sa norms ng society, please be reminded that you are chosen 1,000 years ago. Pinili ka na ni Christ, pinili ka na ni God. So, may you find your identity in Christ, and nawa sa pagtuloy natin sa pagtakbo sa race na to, we should run the race with grace. So again, pakisabi mo sa iyong katabi o sa iyong kasama, you are chosen. You are chosen! Yun. Kaya naman, Ate Shina, sa ating pagtatapos, invite naman natin ang ating mga kaagapay to grab your book na Chosen. Yes. Samahan niyo po kami sa journey of reclaiming our chosenness in this world na
ang daming competition, Yes. ang daming mga comparison. Samahan nyo kami. This is a journey. I would always say that hindi ako perfect at wala akong solusyon dyan. Lahat tayo ay nasa journey. Sabay-sabay tayong lumalakad sa journey na ito. You can get this copy, you can buy this copy sa OMF Lit. Na online shop natin. Available na rin siya sa Lazada, Ayun. sa Shopee, or you can also DM me sa ating Instagram, that is kua.china, so that yung mapadala kong copy sa'yo, pwede natin lagyan ng personal dedication at Ayun. saka Wow. signature. Ayan. Yes. So again, chosen no matter where you've been or what you've done. So grab na po kayo ng copy ng librong ito, and siguro last question na lang, ano bang aasahan ng ating mga readers from this book? Alam mo, so far, yung karamihan ng mga feedback na nakukuha natin, tsaka tinatag sa atin, ang sabi nila, marami na daw siyang iyak. Oh. At real talk daw siya. Hindi lang siya good, hindi lang siya feel good na libro. So, Real talk mapanakit. siya. Mapanakit. So kailangan ng tissue. Oo, may nagtag sa akin, sabi niya, nakaka-chapter 1 pa lang po ko, pero ang dami ko ng tissue. At hindi 8 chapters itong book. And syempre may conclusion din 'yan. And yun nga. So grab na po kayo nitong book na ito, Chosen, no matter where you've been or what you've done, by Ate Shaina Yes. Kua. And with that, Ate, salamat Maraming po. salamat. Thank you so much, Ate. Na-enjoy ko to. Salamat. Grabe. Thank you so much for sharing your legit insights about being chosen. So, that's it for this episode. And sana kayo rin mga kaagapay, marami kayong natutunan. And if you have learned something, share mo naman yung mga takeaways mo sa ating comment section if you're watching sa ating live stream. And kami rin, marami kami natutunan. So, maraming salamat. Kael? Yes, kung may natutunan ka kaagapay, kung sa tingin mo pinili ka, pa-comment po ang iyong learning, suggestion, or comment sa ating program. So, dito na po nagtatapos ang ating 1 oras na kwentuhan, inspirasyon, talagang realization ng mga kaganapan. Muli po, ako po si Kael Garcia. At ako naman po si Arwel Mendoza, at nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa ating broadcast. Nandiyan si Angelica Calayag from RTV, si JP Lagtapon, and sa ating mga production technicians at kasamahan dyan sa Bukawe Transmitter site. So muli, ako po si Arwel Mendoza. At again, ako pa rin po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa Kwentuang Hit. Ito ang Legit! Bye! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.